Hello mga manay! Welcome sa ating kusina at ngayong araw tara samahan niyo ako dahil magbe-bake naman tayo ng kamote pandesal. Nakatikim na ba kayo neto or nakapag-try na kayong mag-bake? Kung hindi pa, tara samahan niyo ako dahil i-share ko sa inyo ang aking recipe nito. Bago ang lahat, unahin muna natin na magluto o magpakulo at magpalambot ng kamote. Bali ang timbang nito is 100 grams. Papakuluan natin to sa katamtamang apoy at hahayaan natin to hanggang sa tuluyan na mapalambot natin. At kapag ito'y napakuluan na natin tapos malambot na siya, ay sabay na natin tong dudurugin. Tatanggalin natin doon sa tubig na pinagpakuluan gaya ng ginagawa ko. So mas mainam na durugin siya habang mainit pa. At kapag nadurog na to, set aside muna natin to, palamigin at diretso naman tayo doon sa pangalawang gagawin natin. So umpisahan po natin sa ating dry ingredients. Gagamit tayo ng 500 grams ng all-purpose flour. Pwede rin kayong gumamit ng bread flour. Then maglalagay ako ng 9 grams ng instant yeast, half teaspoon ng salt. Himalayan salt yung gamit ko rito pero pwede kayong gumamit ng normal na asin mga manay ha. So, yun lang kasi yung meron sa akin dito sa kusina dahil naubusan na ako ng stock. Bali dito nga, kung mapapansin nyo, hahaluin lang po natin to. Then, maglalagay tayo ng pinakapuwang sa gitna kasi dyan natin ilalagay yung iba pang mga sangkap gaya ng liquid ingredients natin. Una po nating ilagay is 220 ml ng fresh milk. Pwede rin po ang evaporated milk. Pwede rin naman ang tubig kung nagtitipid. Then, 60 grams ng isang buong itlog. Susundan natin ng 100 grams ng white sugar at maglalagay din tayo ng mga 1 teaspoon ng vanilla essence or extract. Then mix lang po natin yan. Dudurugin natin yung egg kasabay ng pagtunaw sa asukal na nilagay natin. So ginagawa natin to para ma-sure natin na matunaw yung asukal na nilagay natin sa gitna. So halu-haluin lang po natin yan at kapag okay na ay dahan-dahan po natin ihahalo yung mga harina na nasa gilid. So para sa mga nakakapanood at matagal ko ng mga viewers, kung mapapansin nyo halos the same lang naman lahat ng mga sangkap na nilalagay ko, no? So nagkakaiba lang talaga depende sa gusto kong gawin. Katulad ng kung example, gusto kong gumawa ng Spanish bread, pan de coco, pero yung pinaka-base or yung pinaka-dough natin, halos the same lang yung mga sangkap. So eto nga lang, naglagay tayo ng kamote. Then, maglalagay na tayo dito ngayon ng 2 tablespoon ng butter or margarine. At sundan na rin natin na ilagay yung kaninang dinurog natin na kamote. So, dahil na-mix na natin yung mga sangkap, kakailanganin na natin tong masahin gamit ang kamay. Pero again, kung meron po kayong stand mixer, mas mainam para mapadali po yung pagmamasa ninyo. So, ang texture naman nito ay hindi kalambutan. Saktuhan lang po. Kaya kailangan na haluin ang maigi. Then, normal lang po talaga na nagmamasa tayo gamit ang kamay na wala tayong gloves na suot. Kasi nakakatulong po yun para nakakapa natin yung ating dough kung tama na ba sa pagmasa o kulang pa. Kaya disclaimer lamang po sa mga nanonood at nagko-comment na sana naka-gloves. More on po talaga sa mga chef, lalo na sa mga ganitong paggawa ng tinapay, ay kadalasan na wala po talagang suot na gloves. Kaya kailangan na panatilihin lamang po na malinis ang mga kuko at nakapaghugas ng kamay. At syempre, malinis yung area ng ating pagbebekan. So dito nga, minamasa ko to ng maayos, gaya ng nakikita ninyo, hindi siya kalambutan. So saktuhan lang to. Durugin natin ng maigi gaya ng ginagawa kong ganyan. Tapos kapag okay na ay pwede na natin tong ilipat dito sa ating table para mas mamasa natin siya ng tuluyan. Pero kung meron po kayong stand mixer ay mas mainam kasi hindi na kayo makakaramdam ng ganitong hirap ng pagmamasa or madikit sa kamay. So scrape nyo lamang din po yung mga dumidikit sa mga gilid-gilid na ganyan para wala naman pong sayang. So dito nga magpapahid lang ako ng konting oil sa table ko para makapagmasa tayo at hindi siya manikit. So nakakatulong din po yon, konti lang. Then pwede rin kayo maglagay sa inyong mga palad para hindi rin manikit habang minamasa nyo to. Alam nyo mga manay, nag-start po talaga akong gumawa ng tinapay na wala akong stand mixer. Noon, ganito yung ginagawa ko, minamasa ko gamit ang kamay. So dito sa bahay, meron naman po akong stand mixer pero hindi ko ginagamit kasi kadalasan sa mga nanonood sa akin ay wala pa naman po silang stand mixer. Gusto nilang mag-try na mag-bake sa ganitong pamamaraan na step by step para kahit wala po silang mga kumpletong kagamitan ay pwede kayo makapag-bake ng tinapay. Kahit nga wala
wala kayong oven mga manay pwede nyo tong maluto sa kaldero, sa kawali, maglalagay lang kayo ng cooling tray sa loob para meron siyang pinakapatungan, then isa lang sa kalan, at makakagawa na kayo ng pandesal. Alam nyo mga manay, marami akong viewers and members noon na halos wala silang kagamitan or kompletong kagamitan sa pagbibake. Pero nag-umpisa sila sa mga kung ano lang yung meron sa kusina nila hanggang sa natutos lang mag-bake ng bread, cakes, at hanggang sa nakapundar po sila paunti-unti na mga kagamitan nila gaya ng oven. At kung ikaw na bagong nanonood sa akin tapos gusto mo mag-try ng pagbibake, manood ka lang at hanggang sa ma-inspired ka, matuto kang mag-bake gamit ang mga kaldero at kawali sa kusina mo at soon makakabili ka na rin ng oven mo. So pagkatapos ko ngang mamasa to ng 6 to 10 minutes mga manay, ilagay po natin to sa isang lagayan ulit, pahiran ng oil para hindi manikit at elephant skin. Takpan po natin to ng cling wrap, yung pinakalagayan para hindi po makasingaw at papasukan ng hangin. Then, i-rest po natin to ng mga at least 45 to 60 minutes. Then, after 45 minutes, mga manay, so pwede na natin tong tanggalin dito sa ating pinagpaalsahan at imamassage lang natin to ng bahagya. So, sa umpisa mga manay, hindi naman po lahat magaling kaagad sa pagbibake. And again, disclaimer po, hindi po ako chef ha. Lagi ko naman yan sinasabi sa inyo. Home baker lang din po ako at gaya ninyo, isa to sa mga talagang paborito kong gawin. Yung mag-bake, magluto. Kaya sinishare ko lang din po sa inyo yung mga ibang natutunan ko at para naman pare-parehas tayo na pwedeng kumita kahit nasa bahay lang. Then, gamit yung ating cutter, pwede na natin tong i-cut sa nais nating laki or timbang. Pero mas mainam, gaya ng sinabi ko, gumamit kayo ng timbangan para pantay-pantay po yung laki, lalo na kung pambenta yung gagawin ninyo. So, etong ang ginagawa ko ay pambahay lang. Kasi dito sa bahay, mas gusto po namin na kami na lang yung nagluluto ng mga pagkain kaysa bibili sa labas kasi mas mapapamahal. Sa mga bread naman, mga cakes, mas mainam na kami na lang or ako na lang yung nagbe-bake para mas makatipid at mas na-assure ko na malinis yung gawa. So, dito kinakat ko nga siya ng ganyan kalaki. So, again ha, sabi ko sa inyo, gumamit kayo ng timbangan. Pero ito, tumitimbang lang po ito na mga 29 grams per each dough, yung cut ko. So, wag nyo akong hanapan ng sobrang pagka-master sa pag-cut ha, dahil hindi nga ako talaga as in master baker. At hindi ko naman to araw-araw ginagawa. Bali, nagbe-bake lang po ako kapag wala nang stock sa bahay or kapag may order po ako. So, dun lang ako nagbe-bake. Then, yun nga, kapag may order na sa akin, kailangan ko ng timbangin para pare-parehas po yung laki. So, ito nga dahil pang bahay lang, so hindi pare-parehas ang laki niyan, pero assure na nasa 29 grams yung isang piraso ang tinitimbang niyan. Pagkatapos ko makapag-cut, ito nga po, nag-ready na ako ng breadcrumbs. So, dyan natin i-coat o papagulungin itong ating ipipigura na dough. So, igugulong natin yan dyan. Bali yun mga manay ay pandesal na tinusta tapos biniblender ko siya para giling na giling. Pero kung wala kayo nun, pwede naman kayo makabili na sa supermarket. Meron din po sa mga online store. Yan, itry nyo pong mag-check. Meron din po yan. Then, dito nga ididip natin yan dito or i-coat natin. Pagulungin natin para kapit na kapit. Tapos, pwede na kayong gumamit na mga kung anong pan na meron dyan sa bahay ninyo. Again, kung wala nga kayong oven mga manay, pwede nyo tong i-bake sa air fryer, pwede rin po sa kaldero, kawali, ganun. Meron lang kayong cooling rack, ipatong nyo sa kaldero or kawali ninyo. Tapos, dun nyo ipatong yung pandesal, gaya neto. Then, i-bake ninyo po sa katamtamang apoy. So, makakapagluto na talaga kayo ng pandesal. So, dito, nilalagay ko na siya sa tray. Then ito po ay ating papaalsahin pa yan na mga 1 oras para mag-double size bago po natin yan i-bake. At ito po ay ating i-bake sa init na 170 Celsius ang init ng 20 to 25 minutes hanggang sa mag-golden brown yung ating pandesal. Then kapag okay na, ay pwede na natin tong hanguin at kainin habang mainit-init pa. So eto na nga, habang mainit-init pa ay pwede na nating kainin. At napakasarap nitong ipare sa mainit na kape. Pero dahil sobrang init pa talaga at kahahango lang kasi hindi ko siya makapitan kagad. Grabe ang init. Pero again mga manay, itry nyo to kasi napakaganda netong pang stock. Tumatagal po siya ng 3 linggo sa akin. Ilagay nyo lang sa chiller. Tapos i-reheat nyo lamang po, pwede rin sa freezer. I-reheat nyo lang gamit ang microwave oven. Or ito nyo lang, tapos pwede nyo ninyong kainin. Sausaw sa mainit na kape,
O, di ba? Meron ka ng homemade na kamote pandesal na pwedeng-pwede mong pang-stock sa bahay. Hindi ka na kailangan pang bumili sa labas. Kaya ko po mga manay napatunayan na kaya niyan tumagal ng 3 linggo, ay na-try ko po kasi yon. Nagtira ako ng isang balot, tas nilagay ko sa freezer. At tumagal nga po siya ng 3 linggo. Pero kapag ganito, minsan, ganito lang karami yung ginawa ko, hindi siya tumatagal. Wala pang 1 linggo, ubos na kagad dito sa bahay. So ayun lang, salamat po.